So, ayun. So, ngayon, syempre, ito pong babae po na to, no? Kilala niyo ba siya? Bali siya yung pinagsasalita po dati sa SMNI. Ginagawa po siyang attack dog ng SMNI dati. Tapos, eventually, natauhan siguro or may ibang siyang reason. Ayun ang gusto ko malaman eh. Yung reason kung bakit siya bumaliktad eh. Ngayon po, kakampi na po natin. So, wala na, kachat ko siya ngayon eh. Suspended daw yung ano niya. So, mamaya na to. Pag-usapan muna natin yung mga dapat natin pag-usapan ngayon mga babae. Alam ko no, marami pong taong naiinis po ngayon. Teka, hindi. Para kalimutan niya muna yon nakaraan. Pwede call. Teka lang ha. Tawagan natin. Kilala niyo to eh. Okay, yan na. Tawagan natin ha. Wait. Hello. Ay, good morning. Hello, good morning. Ay, naka-live ako ha. Naka-live ako sa YouTube. Oh. Okay. Oh. So ano, tawag nito? Ano ba? Okay lang ba? Wag muna natin pag-usapan yung yung pinasa mo sa akin. Oo, yun. Wag muna kasi yun ang sabi nila SOJ Riva. Okay. So ma'am no, ang tanong ko lang kasi no. Okay lang ba magtanong? Okay lang po ba? Okay. Kasi si Trillanes naman mabait naman po 'yon. Sobrang bait na tao noon. So Taway sa yung si Sabio. Pero anong tawag nito? Gusto niyo makapag-meet sa kanya? Oy, walang problema. Okay lang. Siya yung may galit sa akin. Hindi, wala siyang galit sa inyo, ma'am. Walang galit sa iyo. Okay. Wala. So yung 'di ba, ano bang kwento nung ano bang history niyo nun? Yung yun, alam mo, mali kasi ni Sabio kasi tinatakot niya ako na yung affidavit ko daw, pag hindi ko pinirmahan, alam ko na inoobserbahan pa yun ni Sindri. Pero nagulat ako na sinabi niya sa akin na yun nga daw, ipapasa daw kay kung hindi ko daw pipirmahan yung affidavit. Sabi ko, bakit yung nandiyan ako, hindi mo inano, tapos ngayon gusto mong papirmahan sa akin. Akala ko ba, obserbahan pa yan ni Sentry. Sabi ko, hindi, sabi ko kay Sabio, dapat, siya, yung nagalit na daw si Father Alino daw, galit na daw sa akin. Nagalit sila, di ba, dapat inuobserbahan yun? Tinakot ako, ibibigay niya daw yung So, sabi ko, ako kasi yung ugali ko, maldita talaga ako, sir. Yan ba yung no? Ayun yung iniipit siya dati ni Digong, di ba? Noong 2017. Yan ba yun? Yun yung ni Digong ngayon. Ano yung napag-utusan ba kayo nun? Napag-utusan kayo? Hindi, noong 2017, ako sana ang makipagtulungan kay Sentry para i-trigger ang mga drugs dito. Yun pala yun. So ito si Sabio kasi ang nagpagulo. Pero ma'am, di ba kayo nakikita ko dati? Sarang ako sa inyo dati eh. Nakikita ko yung sa SMNI eh. Kinukontent ko nga kayo nun eh. Saan na ba inutusan lang ba kayo nun? Sa SMNI kayo nun? Oo, kasi ako ang nag-uutos sa akin, katulad niyan, pag sinabing baka pa ng SMNI, yun si Sunny Binaventura. Kilala ni Sentry. Sunny Binaventura, ito yung sa taga-Davao na police, di ba? Yung Davao Death Squad. Davao Death Squad. Pero once magsabi. Pero nasa Davao pa kayo ngayon? Oo, nandito ako sa Davao. Pero yun nga, pinagpilihan ako dito. Bakit di kayo malis dyan? Wala pa kasi inaano pa yung sa DOJ. Kasi meron pang dapat kasuhin eh. Kasi sila yung nagdala sa amin dito eh. Ito pa yung hindi alam ni Sentry. Pagkatapos sa brigada, pinuntahan kami. Sang katambak ng tao ng mga Duterte doon sa Panabo. Talagang pag hindi kami sasama. Ayaw kasi dati kasi nabiktima na ako ng extortion ng mga tao ng mga babae. Minsan ni Bongo. Pero di ba dati kayo, di ba? Yung sabi nyo nga, kung nagagamit kayo ng mga DDS dati, ano yung rason nyo ba't kayo naisipan yung iwanan na sila? Ano yung pinaka-turning point ba? Ano yung pinaka-naging dahilan ninyo? Una nag-away kami. Yung ang na-booking ko, yung, alam mo yung yung video na face swap ni PBBM? Okay, sa pulburon video.
Tapos, anyway, ito pa yung dapat ikwento natin ha. 2022 kasi, natural, akala ko si Inday Sara, honest kay PBBM. Oo. Itong mga taga KOJC, Mm. meron akong ipasa ko sa iyo yung yung mga pinasa ko dati sa sa PNP ah. Oo. Meron akong ipinasa sa PNP na merong mga chat room na against kay PBBM. Mm. Si Kitty at si KOJC ang sa likod niya si Kibuloy. Oo. Manyakis. Oo, yun, nagtaka ako kasi may budget pa yung grupo namin nun. May negosyo pa ako nun, so pwede akong magpunta Manila kahit lang magtawid-tawid. Mm. Taka ako, walang move. Kaya nasasabi ko nga, na mismo sa loob ni PBBM, may mga tao pa rin dyan si Digong. May mga traidor pa rin sa loob ng mga ngayon nakapalibot kay presidente. Meron pa rin yan. Pagkatapos ngayon, tinatawag ako. Tinakot ako nila Sani Binaventura, natahimik ako kasi wala akong na kahit man lang bakapan ako eh. So nagtahimik muna ako. Sakay-sakay mo. Pero sa kuno nung binisto ko sila nung 2022, grabe yung pangharas sa amin. Paano ginawa? Ano bang binisto mo noong 2022? Ano yung binanggit mo? Yung destabilization group nila. Talaga meron silang plano talagang i-disturb yung admin na to. Kakaupo pa lang ni Presidente Bongbong Marcos noon. Oo, na-SS ko pa yung andito na, nakita ko na na-SS ko pa, pati ang mga chat room nila. Andun ka sa loob ng chat room? Oo, nandun ako sa loob ng chat room. Nandito rin. Andito, naipasa ko to dati kay General Asurin. Kaso nga yun, nabibigatan si General Asurin na meron talagang mga humaharang. So, tanggugulo talaga yung mga tauhan ni ayun talagang plano ng mga tauhan ni Digong talaga. Guluhin ito. Tsaka, kasi busy presidente si Sara eh. Oo. Ang first target nila, tanggalin si Martin Romualdez. Kaya pala kinukuyog nila, no? Oo. Pagkalawa, ayaw nila kay Mel Robles kasi hindi nila tao, hindi sila magkakapera. Kita mo, grabe yung tira nila kay Mel Robles na ipapatira sa amin, na itong si Mel Robles, merong mga nananalo na hindi totoo. Kasi 2022 nangyayari yan. Tama ka nga. 2022 nangyayari yan eh. Kaso, sabi ko, ngayon, ano na kayo ngayon? Sabi ko, di nangyari lahat na yung sinabi ko, in-expose ko noong 2022 na. Oo nga. Tama. Tapos ngayon, ito na ngayon, di ba? Sino ba ang pinaka-author ng bangag na yan? SMNI yan. Hindi kasi nila matumbok-tumbok kung paano i-dismantle ang social media ni Digong. Oo na, nahuli. Pero, na-manage pa yan ng mga anak. Andyan pa rin yung mga properties. Kung sana dapat kasi yan ang i-prior kami na nasa INER at yung mga dating member ni Kibuloy kasi willing sila mag-stance nun. Pero nagtataka ko yun sa SMNI, no? Paano sila nakakakuha, kung alam mo lang, no? Paano sila nakakakuha ng budget ngayon? Di ba naka-freeze yung account? Di ba? Tapos sila yung mga Bolt niyan, meron pa rin. May mga bukod sa bangko, meron sila mga Bolt. Supported pa rin yan ng China. Binayaran para i-destabilize yung mga gobyerno dito sa Pilipinas na ayaw nila. Nung nasa SMNI kayo, nababayaran kayo nun? Yung kasi dati, inofferan na sana ako yan, parang taga-SMNI talaga. Kaso, sa totoo lang, ayaw ko talaga sa mga yan. Itong mga vlogger ngayon sa SMNI. Ayan talaga. Kita mo? Milyon-milyon yan. Bayad tong mga to? Tong sila Banat Bay? Sila Dada? Sila Oli? Pati yung pangit. Si Gigi Barra, yung pangit. Oo, mga high-paid yan. High-paid na mga, mga vloggers yan. Sila, class A yan sila Class A yan sila. Yung palagi nakikita natin doon sa nila, sa show nila. Oo, Class A yan sila. So, bali, funded by China. So, binabayaran sila ng China technically. Oo, sila nga nag-seminar yan sila Si Cathy Binag,
Alam mo ba kung paano na-recruit yan? Puro Oh. maharlika. Oo nga, oo nga, oo nga. Yung pinaka-script niya is idawit ang magpamilya sa drugs, ang mag-asawa sa drugs. O, ganun yung ginawa niya. Tama nga. Ganun yung ginawa niya. Sinungaling yan, yung babaeng yan eh. Kilala ko kung anong klaseng babae yan. Pero ako nagtataka lang ako, no. Okay na ba kayo diyan? Kasi sa Davao City kayo ngayon. Ngayon, pinatutad ako ng death threat ni Baste eh. Si Baste mismo may grave threat kayo kay Baste. Tapos tinatakot pa ako na ilang days na lang daw, mawawala na daw si PBBM. Tapos pinagbibintangan pa si FL. Ang tawag niya pa kay FL, Lisa Tanas daw, ang nagbabayad sa akin. Kung asa na. No, kaya nga. Sana. Hindi sana ulan. Hindi, pero ang tanong ko lang, pasensya na kung makulit ako, ano pa yung rason nyo kung bakit nandyan pa kayo sa Davao? Una-una sa lahat talaga is financially. Negosyo. Hindi. Meron na talaga kaming problema sa kung meron lang akong pera, di lumayas na kami. Pero kailangan pa rin namin tong ikaso yung pagbitbit nila sa amin. And then nag-aantay pa kami sa tulong sa na hinihingi namin ngayon na makaalis kami dito. Kasi sinasabi nila gusto namin dito, hindi namin gusto dito. Bayaran niyo kami sa lahat ng mga danyos ninyo. Kasi sila yung nagpumilit na dumala sa amin dito eh. Pero hindi kayo taga Davao talaga. Hindi ako taga Davao. Hindi talaga ako taga Davao. Although yung dati naming tinitirahan is masasabing nag-rent lang kami doon, pero ang ganda ng negosyo namin. Pero may kasi hindi ko kasi napanood yung ibang mga video kay kay Alfred tsaka kay Nino. May binabanggit ka ba tungkol kay Bongo? Yung kasi talaga yung nagpakuha sa amin si Bongo eh. Kaya nga dapat hindi maniniwala si PBBM dyan. Dahil traitor yan. Akala mo hindi makabasag pinggan, pero yan ang talagang nag-recruit ng sinong gusto nilang takutin, dalhin, pilitin, na sumira sa mga taong gusto nilang sirain. Mukhang mabait si Bongo, di ba? Akala mo di makabasag pinggan nga, no? Tapos para daw sa bayan, puro ganun-ganun yung drama niya eh. Pero matindi talaga siya dyan yung ginagawa niya sa Davao talaga. Kasi yan, especially sa'yo. Yan si Bongo, dapat isipin na lang talaga ng lahat. Ang cellphone ni Digong nasa kanya. So hindi lahat makakarating kay DRRD. Kaya nga dapat yang sa ICC isama siya. Si Bato ba sa Davao ba si Bato ngayon? Tingin mo ba? Titago na. Wala yan dito sa Davao, hindi yan magtatago dito sa Davao. Ngayon nga, kini-check pa namin kung asan talaga si Bato Kasi ang alam ko pati yung cellphone naka-off daw. Isang linggo nang hindi nagpapakita yung gago eh. Okay, akala ko ba, kaya nga, inaano namin, akala ko ba, sabi mo kay Trillanes, sa tong sulti ni Trillanes. Make Friday, carry on. Tapos ngayon, nagtatago. So sana lang po ma'am, sana lang po okay lang po kayo dyan, no? And then, nasa Davao pala kayo, no? Akala ko nasa Manila kayo. Di ba nag-Manila kayo nung nakaraan? Nung nakaraan. Pero babalik ako kung hindi kasi pwede ngayong week na to kasi meron pa akong Sige, message lang kayo pag nasa Manila kayo. Tapos isip natin nakapag-meet tayo kay Sentry para para makapag-usap din siguro kayo ng maayos, no? Oo, kasi hindi niya alam yung pero mo tulugan kami ng mga CIDG sa bahay, tapos ang lalaki ng mga armas. So basta hindi, wag mong sabihin sa live, naka-live wag mong sabihin kung kailan ka pala pupunta dito. Basta message mo lang ako, then makipag-meet tayo kay Sentry. Kasi para makapag-schedule din po siya. Okay. Sige. Salamat po, mama. Thank you po. Salamat po. Okay. Sige. Sige po.